Hi guys! Welcome back to our channel. Kitang-kita nyo naman, nandito na tayo ngayon sa bahay after tayo masundo ng ating school bus. School bus, driver, sweet lover. Ayan na si Alwin. Siyempre, inuuna niya rin muna sunduin si Zion at dapat hindi siya malate. Kasi nga naman, hanggang 6 PM lang ang daycare ni Zion. So, yun, nakauwi na nga kami. And syempre, ngayon, pag umuwi kasi kami ng bahay, malamang gutom. Before mag-dinner, nagme-merienda muna kami. Pakita namin sa inyo. And meron tayong nabili sa Costco kahapon. Ayan. Ito, ang tagal kong hinahanap nito. Hindi siya lagi-lagi na nandyan. Ito yung garlic bread. Ayan o. So, dalawang mahaba na yan. Pero $6 lang naman. Oo. Ubus na yung isa. Kasi nakalagay dito, best before, 2 days lang. Kasi nga may garlic siya. And then, dito naman si Alwin, naglalaga ng mais. Sweet corn. Thank you, Ate Ann. Yung ka-work ni Alwin nagbigay ng mais. Yes. So, and syempre, since nga ito, meron tayong garlic bread, naisipan ko na, ayan, i-air fryer natin para tostado. So, nag-cut lang ako ng ilan. Yan o. Binuksan ko na rin para dito talaga ang focus. Diba? And, few minutes lang naman to. Ni-research na natin. Like, ano ba to? 5? Gawin muna natin 3 minutes kasi depende. Si Alwin gusto yung medyo may pagkalambot pa. Ako, gusto ko ng tostado. Yan. So, start na natin. Yan. Makikita mo rin naman dito. So, kung mali yung time na nailagay mo or masyadong mahaba, yan, you can just stop it. Click ko lang yung light. Shoutout kay ano? Shoutout again, Edwin ng Jace Canada. Ito yung gift niya sa amin, no? Ayan. So, initin muna natin para matusta ang ating garlic bread. So, ito na ang ating finished product. Kain na tayo! So, yun guys, nandito na naman tayo sa bahay. Ano? And syempre, meron na naman tayong news. Bagong update ba to? Yes, bago naman. Yan. Okay. Kasi syempre, ang na-share nga natin, last time is yung like proposal ni Polyev na dapat daw i-scrape off, tanggalin na, stop na ang Temporary Foreign Worker Program. Okay. Pero sabi nga natin, hindi naman siya talaga yung mag-i-implement or mag-i-enforce ng ganung policy. So, proposal niya lang yon. So, yan nga, ito naman ang news sa side ng ating Prime Minister na si Mark Carney. Okay. So, ano ba yung gagawin niya naman talaga sa Temporary Foreign Worker Program? So, ang sagot ni Mark Carney ay hindi siya magtatanggal or hindi niya i-scrape off yung Temporary Foreign Worker Program. Nakikita niya yung kahalagahan ng mga specific sectors na kung saan nagtatrabaho yung mga temporary foreign workers. Pero, yun nga, nire-recognize niya talaga na there is something wrong na dapat ayusin sa Temporary Foreign Worker Program. Kaya, ang update ngayon ay, ayun nga, on the works, yung pagre-reforma, pagsasaayos, o pagbabago ng temporary foreign worker dito sa Canada. Alright. So, dito sa news na inilabas, hindi pa masyadong nagbigay ng detalye si Prime Minister Mark Carney. So, medyo pa suspense pa. Hindi natin alam kung mag-announce na siya bukas o kaya sa date na pag-upload nito o kaya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Depende kasi sa mga policy makers kung gaano ba kabilis
yung pag-a-aproba, kung gaano kabilis sila makakome up sa mas mabuting solusyon para sa temporary foreign workers dito sa Canada. So, based pa sa pagre-research mo, bad news pa to o good news? Good news somehow. Kasi nga, yung last balita yan na nakarating nga sa atin is yung proposal ng conservative leader na si Poilievre na ipa-scrape off na talaga, ipatigil, wala nang i-issuehan ng Lamia, wala nang i-renew. So, dito naman at least kasi si Mark Carney ang Prime Minister, siya yung masusunod. Siya yung may say, ano ba talaga yung ipapa-implement. Kaya ngayon, as of now, ng paggawa namin ng video, wala pa ring update and still working sa changes ng Temporary Foreign Worker Program. Okay. And yun nga, kasi nga, makikita naman natin talaga na despite sa sobrang daming changes ng mga nakaraang taon pa, so 1 year and a half na pabago-bago or yung paghihigpit dito sa mga temporary foreign workers, parang ngayon, hirap pa rin yung Canada or ang taas pa rin ng unemployment rate. So banggitin ko na lang din yung mga naunang changes dati na i-share din natin dito sa ating channel. So, unang-una nga, diba, yung pagbabawas ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. So, may target sila ng 2025, may target ng 2026. So, pinababa nila yung target na yun kumpara sa mga previous years. So, for this year, ang target lang nila na i-welcome na temporary foreign workers ay nasa 82,000. So, mas mababa yan kumpara sa mga nagdaang taon. And then, ito, another step na in-implement nila. Yan, syempre, para magbawas ng mga temporary foreign workers, para maging maalwan din yung paghahanap ng trabaho ng mga permanent residents dito or Canadian citizens, nagbigay sila ng moratorium. So, yung mga Lamia na nasa low wage, ayan, bawal na sa mga areas na may unemployment rate na 6% or higher. So, ano bang ibig sabihin nun? So, walang Lamia na i-issue kung ito ay low wage, kung yung area na yun ay ang taas ng unemployment rate. Ibig sabihin, madami na dong tao or individual na walang trabaho. So, kung 6% or higher, hindi sila pwedeng mag-issue yung sa area na yun ng panibagong Lamia kasi dadagdag yun sa kompetisyon. Yan. Kaya nilimitahan. And then, another pa na paglilimit, how about yung sa high wage? Actually, na-apektuhan din yun kasi ayan o, yung threshold sa high wage stream na ay na-increase ng 20% above sa median ng regional wage. So, 'di ba, makikita nyo na nag-limit yan sa low wage and then tinaasan pa nila yung standards sa or threshold sa high wage stream. Yan, malaki yan kung 20%. 20%. Yan, para ka lang makakuha ng LMIA. So, pang-apat naman na paghihigpit, ayan na nakita natin ay yung paglo-lower ng percentage na pwedeng i-hire ng isang company. So, we have mentioned that, no, yung iba kasi dati 20% ang pwedeng nilang i-hire or more. Kung kunwari 100 workers in total sila, 20 doon ayan, ay pwedeng maging temporary foreign workers. Pero sa paghihigpit nga nila, ginawa na nila itong 10%. Yan, sa ibang workforce, diba? Ibig sabihin, 10 na lang. Halos instead of kalahati. 20. Halos kalahati yung ano. Yan. So, para din, mabigyan daw ng opportunity yung iba na nandito, na permanent residents or Canadian citizens. At hindi makuha ang mas maraming slots para sa temporary foreign workers. And finally, no, hindi ligtas ang mga asawa ng mga international students sa paghihigpit. Kasi nga, dito po, nagkaroon ng mas maigting na restriction or requirement yan sa mga spouses. Yan, para mabigyan sila ng spousal open work permit or ma-extend ang kanilang SOWP, kailangan ang kanilang asawa ay nagtatrabaho sa Tier 0 or 1 na occupation or kung Tier
2 or 3 naman ang kanilang work, dapat nasa in-demand occupation siya. And aside from that dapat yung remaining permit ay nasa 16 months pa. So yun guys, no, kitang-kita nyo naman, 5 pa lang yung nabanggit ko. Pero syempre, more than that, yung marami pa nilang hakbang para pababain ang bilang ng temporary residents, but particularly na rin ang temporary foreign workers. So sa kabuuan, hindi naman nawala yung efforts na ang daming pina-implement na steps, di ba? Bumaba down ng 50% ang bilang ng inisyu nilang work permit ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. So sa ngayon, ang na-issue pa lang na work permit from January to June 2025 ay nasa 33,000 pa lang. Ayan, di ba? Kung kunwari last year nasa 66,000 na, ngayon 33,000 pa lang. So kung titingnan nyo, di ba, ang dami na rin namang efforts mula dati pa sa pagbabawas, pero kung iisipin mo, bakit aabot sa ganito na kailangan na patanggalin or patigilin? Ibig sabihin ba, hindi effective yung mga nakaraang hakbang or steps para, di ba, face yung unemployment, yung crisis dito sa Canada? Hindi, siguro baby, tingin ko lang, usado rin kasi talagang, alam mo yun, dumagsa yung tao dito. Hindi nila na-control. Kaya ngayon, yung pag-a-adjust nila ngayon is medyo nahihirapan talaga sila. Siyempre naman, kapag biglaan, hindi ready yung sistema mo, ay mahihirapan talaga yung like public services, maapektuhan ang mga tao na matatagal na dito. Kaya yan, naintindihan rin natin yung mga matatagal na nagsasabi talaga ng dapat may reforma or pagbabago sa temporary foreign worker program. Tingin ko nag-boom yan, baby, nung after pandemic, you know. After pandemic. Diyan talaga guys. Kasi even na lang kami guys na 2022 kami nagdumating dito. Talagang sobrang dagsa ng estudyante noon. Diba? Tapos yung rate talaga ng increase ng sa bahay. Alam yun, ang daming increase na nangyayari. Pati na rin yung sa, yung mga services, basic services na apektuhan na rin. Yung longer waiting times. Kasi syempre, ang dami na rin nag-a-avail. Tapos binuksan pa nila, di ba, kapag tourist ka dito, pwede ka mag-apply, di ba? Oo, dati. Ginawa nila yung dati yun, guys. Yung time na dumating kami dito, doon yung in-implement nila. Oo, yung kahit tourist visa holder ka, pwede ka maghanap ng employer na mag-i-issue ng LMIA. Pero kinalaunan, tinanggal din nila yon nung na-realize nila na sobra na siguro naaabuso or ang dami nang pumupunta. Tapos, syempre, naaagawan na ng work yung mga permanent residents nila dito and Canadian citizens. So, yun lang, no? At least, pinaprioritize talaga muna nila yung, syempre, yung ikakabuti ng kanilang bansa. Sabi rin naman nila, kahit naman daw noon, naghigpit din naman. Tapos, yung siguro nung time na naayos na, bigla ulit sila nag-open. So ganun lang din siguro, no? Pero syempre, talagang nakaka-nervyos na naman. Kasi ito na naman tayo sa pagbabagong paparating. Parang ganyan din sa international students dati, yung parang, may i-announce daw sa international students, may paghihigpit. Tapos, ganito pala yung in-announce. Parang malaking dagok. Nahihirapan sila ngayon maghanap ng Tier 01 na job. Yan, guys. Hindi ma-extend yung asawa. Naglalaps na lang yung kanilang mga visas. Yung mga ganon. Kasi because of the yung mga rapid shift ng changes. Kaya hindi mo rin maiwasan talaga yung ibang tao, guys, na nandito na. Yung parang pipiliin na lang umuwi dahil sa sobrang hirap talaga. Ayan. Pero syempre, wala pa naman. Let's hope for the best. Yes. Ayan. And abang-abang tayo. Ayan na naman tayo sa abang-abang. Abang-abang kasi tayo ng i-announce na changes ng government ng Canada. Kasi nga, as what they have announced, on the works na yung reforma na gagawin sa temporary foreign worker program ng Canada. Yun. So yun guys, no? And pray lang din guys yung mga nandito na
Laban lang, kaya pa natin yan. Marami pang lumalaban. Yes. Lalo na sa mga kababayan natin. Yes. Yan. Okay. So, yun guys, no, I hope na nakatulong tong video na to. And kung sa tingin nyo guys nakatulong tong video na to, please give me a thumbs up. And syempre, don't forget na rin to hit the notification bell para mas updated kayo ng latest video namin ni Emma. Yeah, alright? Sayon. So, Sayon, come on. You have something to say? Dali. So, yeah. We'll see hanggang dito na lang. We'll see you again on the next one. Peace.